Dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alang plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said,
they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yan ang mga balita. Wala raw kinalaman ng mga leader ng Kamara para maihabol at maihain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa dalawang endorser kasama si Manila Congressman Bienvenido Abante. Inaranggi ni Ortega na sina dating House Speaker Martin Romualdez at House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos ang nagbigay ng basbas para sa naturang reklamo. Samantala, inaantabayanan na ang pag-uumpisa ng pre-trial hearing ng International Criminal Court sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aalamin sa 4 na araw na hearing kung may sapat na batayan na litisin ang dating presidente sa salang crimes against humanity. Ang 80 taong gulang na akusado'y hindi dadalo sa pagdinig matapos katigan ng hukuman ang kahilingan ng depensa na i-waive ang kanyang karapatan na humarap sa naturang proceedings. Matapos ang pagdinig, ang mga hukom ay bibigyan ng 60 araw para magpalabas ng kanilang desisyon. Si dating Pangulong Duterte ay kinasuhan ng 3 beses ng crimes against humanity dahil umano sa kaso ng mga pagpatay sa pagitan ng mga taong 2013 hanggang 2018. Itinakda ngayong alas 5 ng hapon oras sa Maynila ang pag-uumpisa ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Samantala, naka-alerto na ang iba't ibang regional unit ng pulisya. Oras na magkaroon ng sabay ang mga rally ang pre-trial ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa utos ng PNP, sa pamamagitan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. sa mga regional director na mag-preposition ng civil disturbance management at medical emergency respondent. Inalagay ni Nartades ang lahat ng PNP units sa heightened preparations habang nasa full alert naman ang NCRPO. Nagsagawang ilang militanteng grupo ng Rally for Justice sa Boy Scout Circle sa Quezon City kasabay ng simula ng pre-trial ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Sa pamumuno ng grupong Akbayan, sinabi nga ng mga rallyista na guilty ang dating Pangulo sa mga kasong crime against humanity na inihirap sa ICC. Sabi ng grupo, patunay ang revolusyon sa EDSA at kaso ni dating Pangulong Duterte na ang sino mang aabuso sa kapangyarihan ay sisingilin sila pagsapit ng tamang panahon. Matapos ng ilang minutong kilos protesta ay payapa ring umalis mula sa kanto ng Tomas Morato at Timog Avenue sa Quezon City. Samantala, ay dideploy ng National Capital Regional Police Office ang mahigit naman sa 13,000 mga pulis para matiyak ang seguridad sa paggunita ng EDSA People Power Anniversary. Sa kabuuan, 13,448 police personnel ang itatalaga sa mga convergence area, pangunahing kalsada, transport hubs at iba pang mahalagang lugar. Ayon sa NCRPO, mananatiling no rally zones ang Mindiola at ang paligid naman ng Malacanang. Naglatag na ng security measures ng Armed Forces of the Philippines, partikular ng NCR Command para sa kasadong pagtitipon sa ika-40th anniversary ng EDSA Revolution sa February 25. Ayon kay AFP NCR Command spokesperson Major Maria Rowena Dalmasio, routine preparedness ito at Philippine National Police pa rin ang lead agency sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Gayunman, naka-standby pa rin umanong militar sakaling tapikin sila para sa restback at mga kagaya koordinasyon. Nauna nang binanggit ng PNP na wala naman itong namomonitor na banta sa People Power Anniversary Assemblies. Pero kung AFP ang tatanungin, sinabi noon ni spokesperson Colonel Francel Padilla na may grupong tila naninira sa kanilang hanay timing para sa mga programa sa Miyerkules. Kabilang nito ay tiniyak ng NCRCOM na mananatiling non-partisan at tapat sa mandato ng saligan batas ang mga sundalo.
24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, inatasan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Directorate for Intelligence at CIDG para imbestigahan ang umano'y bagong sindikatong binuo ng mga dating personel ng pulisya. Ginawa ni Nartates ang direktiba matapos sabihin naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na 10 dating pulis na may ranggong major at captain ang konektado umano sa mga criminal syndicate. Sa briefing sa Campo Crame, sinabi ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo na maaaring sangkot ang mga binabanggit ni Rimulya sa mga nagdaang kaso ng krimen gaya ng kidnapping. Pakinggan natin si Tuanyo. Ang coordination po na bigay natin dito na composite din po natin ay Directorate for Intelligence at CIDG sapagkat patuloy po yung verifications po nila. Ang sinasabi po ng mga kumahal na sir, dito po ito sila ng syndicate. Ito po ay kaugnayan din sa mga profile po ng mga nakaraang insidente po po ng mga natin na kung saan may mga reports po tayo kapag sa natin. Samantala, kasado na naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, kapwa tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Habang tataas naman ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Epektibo ang oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Sa iba pang mga balita, kilala na ang biktima ng chop-chop na katawan sa Binondo, Maynila. Ayon kay ang CRPO spokesperson Major Hazel Asilo, ang biktima ay isang Chinese national batay sa ID na na-recover mula sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, tumanggi ang opisyal na banggitin ang pangalan ng biktima habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Bukod sa dalawang naaresto na Chinese nationals, 4 na iba pang individual ang pinariniwala ang may kinalaman sa krimen. Ang grupo ay registered tenants ng condo unit kung saan mistulang kinatay ang biktima bago isinilid sa drum ng kanyang pinagputol-putol na katawan. Utang ang isa sa tinitingnang motibo sa naturang krimen. Samantala, pinasinungalingan ng parehong lokal na pamahalaan at Office of Civil Defense ang ulat ng isang grupo na may 50 kataong natabunan sa trash slide sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay Mayor Ronnie Evangelista, exaggeration at dubious o kahinahinala ang naturang estima. Sa hiwalay na pahayag, tinawag din ni OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano na not factual o hindi makatotohanan na ang parehong numero. Galing ang naturang report sa Urban Poor Advocacy Group na kadamay na nakapanayam umano ang ilan sa pamilya ng mga biktima. Pero sa flag raising ceremony ng LGU, sinusugan ni Evangelista ang naunang paglilinaw ng OCD. Pakinggan at panuurin po natin ito. Yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. 50? Minsan sa report pa lang medyo diskumpiyado ka na eh. Paano nalalaman na 50? Bakit hindi 49? Bakit hindi 51? Bakit eksaktong 50? Doon pa lang sa report, medyo dubious na, no? Ginawa ni Evangelista ang klarifikasyon kasabay ng anunsyong na-recover ng isa sa 3 missing person sa Guho. Pero kinumpirma niya na wala ng buhay ang na-retrieve na biktimang isang babae batay sa inisyal na report. Kung ilarawan ng OCD, pagbuka ng gabundok na basura ang sanhi ng pagguho sa pribadong landfill na pag-aari ng Green Leap Solid Waste Management Incorporated. 28 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, walang planong tumakbo si Manila Mayor Isko Moreno sa darating na 2028 elections. Sa pagbisita nito sa Malacanang, sinabi ni Isko na hindi siyang running mate ni VP Sara sa darating na eleksyon. Magugunitang inanunsyo ni VP Sara na mayroon na siyang nakausap na running mate pero hindi na ito binanggit kung sino. Magugunita namang Enero pa lamang ngayong taon ay iginit na ni Dumagoso na mayroon na itong 10-year plan para tugunan ang mga problema sa Maynila. Matutunghayan sa Maynila at Cebu Pampanig ng Pilipinas ang total lunar eclipse sa March 3. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, ang total lunar eclipse ay tinatayang tatagal ng halos 59 minutes and 24 seconds. Ang naturang phenomenon ay magiging visible din sa East Asia, Australia, Central Pacific at sa malaking bahagi ng Amerika. Sinabi ni Servando na ang maximum eclipse ay nakatakda bandang 7:34 ng gabi sa pag-iral ng tinatawag
tinatawag na umbral phase na 4:04 ng hapon. Ipinaliwanag ng opisyal na sa naturang phenomenon, mananatili ang buwan sa anino ng mundo hanggang 8:03 ng gabi at aalis sa umbral shadow bandang 7:17 ng gabi. Ang buwan ay lilitaw sa Maynila dakong 5:58 ng hapon na partial eclipse at mananatili hanggang sa mangibabaw ito sa penumbral shadow 10:25 na ng gabi. 30 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hearing sa ICC para dun sa ang tawag doon, partner, ay confirmation of charges. Ibig sabihin, kumbaga parang dito titingnan ng korte, no, kung mayroong ano bang tawag natin, partner, doon, prima facie evidence. Kung ito pa ay may enough substance para kumbaga parang impeachment no. Totoo naman 'yon. Kung yung kaso na isinasampa ng prosecution, if there is enough evidence or substance para to push through for the case to go to trial, partner. Tapos titingnan yung mga bintang kung may bigat batay sa mga ebidensyang available at mga testimonyang handa. So ngayon nagpapatuloy po ito. 3 araw ito. Medyo mahaba-haba talaga, no. So ibig sabihin na ay asahan natin na medyo maraming ang ipipresenta. Apat na araw. Both sides, ang depensa at ang prosecution. At balita nga natin, partner, na ibalita mo rin kahapon, tama ba, araw ng linggo, yung legal team, Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung 2 Salvador nandoon. Naroon na sa loob ng kumbaga dito Chamber courtroom, parang gano'n. Yes, pero ang tawag doon ay yung Chamber 1. Pinakilala na kanina si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Yung isa pang Salvador. Dating Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo. Silvestre Bello III, Martin Delgra, and si Alfredo Lim. At saka si Attorney Cesar Dulay, yung dating BIR. Alam mo bang yung mga yan, maliban kay Attorney Delgra at saka kay Attorney Panelo, yung Fred Lim, Bebot Bello, Cesar Dulay, sino pa ba? I think kay itong Secretary Aguirre, sino pa ba yung mga ang yumaong Perfecto Yasay, yan yung talagang ka-boardmate, kaklase, kabarkada. Nung nag-aaral pa ng law school sila rito sa Maynila. Okay. Talagang magkakaibigan yan. Talaga. Pero ang talagang mga sanggandikit yan. Bebot Bello, Fred Lim, Rodrigo Duterte, at saka itong Bit Aguirre. Sila ang tropa pips, kumbaga. Iyan partner ko naalala mo noong magdeklara na nakakandidato ng presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginawa niya ito mismong sa bahay ni Attorney Fred Lim sa Dasmariñas, Cavite. Okay, kaya pala. May mga magagandang kwento niyan. Si Secretary Bebot Bello, kinukwento niya pala, partner noong nakalipas na eleksyon, I think that was 2022 or basta 2022 nga yata o 2025. Yung si Congressman Isidro Ungab, kaalyado ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inoperan si Secretary Bebot Bello nung mga kalaban ni Ungab para kalabanin si Ungab to the tune of 1 billion. Wow. Kumbaga, sinabihan daw sa kanya na 1 billion, labanan mo lang si Ungab. Kasi ayaw na nilang maging congressman ng Davao si Ungab kasi nga Duterte, turf at kabarkada ito at kaibigan ni kaalyado ni dating Pangulong Duterte, kaya gusto nilang mawala na sa sirkulasyon si Congressman Ungab. So inoperan si Secretary Bello ng 1 billion, sabi niya, para labanan si Ungab. 1 billion? Wow. Pero hindi niya tinanggap. Sino nag-offer? Hindi niya tinanggap kasi sabi niya, unang-una, hindi niya kayang saksakin sa likod. Ang kanyang matalik na kaibigan.
At hindi naman ganun ang kanyang pagkatao. So kung yan ang kwento, ito na siguro din ang ultimate na for you to legally represent your sabihin na natin barkada, malapit na kaibigan sa isang napaka-importanteng kaso na kanyang haharapin sa talambuhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga so eto nga yung tinatawag na nating confirmation hearing of charges. May mga ganun talaga palang pangyayari pa darating dun sa punto. Totoo naman 'yon. Na yung mga madidilim na bahagi ng buhay mo, malalaman mo raw kung sino ang tunay mong kaibigan at sino yung mga nakikipagkaibigan lamang sa mga madidilim na bahagi ng iyong buhay. Ayun, At ikagaya nga nito, talagang alam mo kung sino ang tunay mong kaibigan at hanggang ngayon ay hindi ka iniiwan kagaya nung magkakaibigan yan. Ngayon ay mga nasa The Hague, So, nandun na sila lahat. Ang tanong pala yung family, Duterte family, meron bang lulipad papunta doon o merong nandun? Hindi sila... Bawal daw kasi yung in-visit, tama ba? Bawal bumisita daw. If I'm not mistaken, hanggang February 27, bawal sila. Oh, okay. 27 Pero pwede silang pumunta doon, hindi lang pwedeng pumunta sa mismong di ba, korte. Hindi pwedeng dumalaw. Pero kasi balita ko nga, at it's all over social media naman na partner, na napakarami ring mga Duterte supporters na nandun sa vicinity ng Dahig. Meron na nga doon Duterte Street may mga tawag dito, protesta na rin doon, na may mga nangyayari na mga gatherings. Actually, si Noche nga, kung wala lang malakas promo, nasa Hague yan Ay, ang birthday boy? Kung wala lang malakas promo ngayon yan. Nasa Dahig siya. Kasama ni Konyan, kasama ni Secretary Bebot Bello yan doon. Pero syempre priority natin ang ating malakas promo kasamang MX3, di ba? So si Birthday Boy wala po sa Dahig, nasa Palanan sa Makati siya. Birthday Boy, malakas promo sa Palanan, Makati. Noche Kakas. Noche? Ito na ang ating winner sa malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Happy birthday, Noche! Ay, thank you very much, Miss Kay. At Kuya Henry, ito, mapalad na naman dahil isa na naman yung winner natin na Bataan na nakikinig. At actually, lumabas siya ng bahay dahil alam niya yung promo natin dito sa kabilang kanto lang. Kaya isa siyang blind, Kuya Henry, na nilipatan niya na nagkakoma. And then, talagang masugid na tagapakinig ng DZRH. Hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Tatay Antonio Recto. Ayan. Tatay, matagal na po ba kayong nakikinig at nanonood ng DZRH? Opo. Paano ka makapanood? Wala na yung mata. Oo nga, nakikinig na. Nakikinig na. Ilan taon na po kayo, tatay? 79. 79, lakas to, ha? Yan, sino-sino mga kilala mo sa DZRH? Marami rin. Si Deo Macalma. Si Ray Sibayan. Si Angelo Palmore. Ayan. Kasi, Kuya Henry, maging sa Henry Ori at Miss Kay, kilala niya. Kasi, yung radyo niya, Kuya Henry at Miss Kay, nakatulugan na lang din yan sa madaling araw at hapon nakabukas hanggang gabi na yan bago siya kumain. Ayan. So dahil dyan, tatay, hindi ka na namin abalahin pa. Matagal ka na ba hindi nakakita? 50 years old ako nung nawala na ako ng paningin. Dati po ba kayong anong trabaho? Sa warehouse man. Warehouse? Sa ibang bansa? Hindi, dito muna. Sa Pilipinas. Tapos nawala yung paningin ni tatay dahil sa glaucoma, tama? Na glaucoma, tatay. Oo, naku. Okay. Dahil hindi ka na namin abalahin dahil alam kong kanina ka pa. Gusto mo na magkape. Eto, dagdagan pala din yung pangkape mo, tatay. Ito na, tanggapin mo yung 1,000 pesos. Yehey! At syempre, dahil mahal na mahal namin kayo, dahil bibigyan ka pa namin ng MX3. Thank you. Pagkana ito. Ano masasabi mo sa DZRH? Ay, maraming salamat, DZRH. You're welcome, Sir Antonio.
Okay. Salamat. Yung misis niya, Miss Kay at Henry, nasa ibang bansa. Tatay. Talaga? Ina-tune in talaga yung TV. Pampagilas yan. Para makita talaga na live tayo sa appreciate. Ayun. Thank you po, Tatay Antonio. Ayan yung radyo. Ayan yung radyo. Maganda pa partner lang ko ang hubog at buhos ng katawan ni tatay. Mukhang batak eh, ano? Oo. Ano nga kasi yung mag-aakala, 79 years old. Ang lakas pa ni tatay. Ang ano lang niya, tuwing umaga nag-exercise. At malaking tulong din daw sa kanya ito. Ito yung kanyang radyo. Yan. Tatay, nakakailan pa kayo? Wow. Nakakailan ka pa daw? Nakape na MX3. Okay, tatay ha, maraming salamat dahil thank you po. Natugid na taga-subaybay ng DCRH. Noche. Hanggang mawalan ka. Idagdag ko lang Noche. Thank you, Noche. Dagdag ko lang yung mga minention ni Tatay Antonio na mga kakilala niyang mga angkor. Talagang magkakaidaran sila. Kasi kami ni Ka Henry, mga pang Gen Z kami. Pero okay lang, yung katawan ni tatay, mukhang pang Gen Z pa rin naman ang lakas. Hindi, joke lang po tayo. Na-appreciate namin na yung mga matatagal nang nakikinig. Salamat. Thank you po, tay. Anong probinsya probinsya ni tatay? Noche. Anong probinsya ni tatay? Dito na po ako. Dito na ako lumaki. Makati na, oo. Makati boy. Makati boy. Oo. Thank you po, Tatay Antonio. Maraming salamat. Maraming po salamat. Thank you, tay. Sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos sa piling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman. Kayo na ang susunod na winner dito sa aming DCRH Malakas Promo. Nakama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ayan. Ako naman si RH27, nagsikas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Thank you, Noche. And happy birthday sa'yo. Sa ating birthday boy. Saka, di ba, birthday niya, pero siya pa nagpapamigay ng naman ng 1,000 tsaka MX3 gift box. Salamat MX3. Dito ako believe. 557. DCRH number 1. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ako ito na-wanted sa ICC. Naalala po ninyo, partner, November 2024, inisyuhan ng warrant of arrest si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel for crime against humanity rin. Mm-hmm. Si President Vladimir Putin naman, 2023. Sa Russia din. Oo, genocide naman. May mga ano ho yan. Kumbaga, pag nagpakalat-kalat yan sa dahig, dadamputin mo ng pulisya kung kaya nila. No, yung dalawa ho na yun, hindi ho yun hanggang ngayon. Hindi ho mahuli-hulit, hindi madampot-dampot po yun ng Interpol, So yun ang
unlike yung dating presidente, tantahasang sinabi niya na yung pagpapakidnap sa kanya rito sa Pilipinas it's no other than the office of the president ang sinasabi niyang may kagagawan well, malaman natin pero maraming nagsasabi partner, yan naman kuha na lang yan, formality na lang yan, talaga naman gusto kanilang idiin at wala na naman kapapatukan yan kundi talagang makukulong na ng habang buhay at baka doon nga bawian ng buhay ang dating presidente. Huwag naman sana. Pero syempre, nandun na siya at dahil sa kilala naman ng personalidad niya, haharapin niya kung itong kasong isinasampa sa kanya. Pero nasa pa lang naman, initial stages, ipipresenta pa rin naman kung may merit yung kasong isinasampa, yes. di ba? So we will watch and see. Pero kagaya nung kanyang sinabi at sinapormal sa pamamagitan ng liham na dinaan niya sa kanyang abogado na hindi siya magpapasailalim sa korting ito sapagkat hindi niya kinikilala ang soberenya nito laban sa kanya sapagkat siya Pilipino, dapat sa Pilipinas siya nililitis. Kaya hindi siya dadalo, bukod pa ron, sabi niya siya mahina na ang pandinig, respetuhin na lang daw ang pananahimik niya sa kanyang selda at tanggap na naman niya. Ako doon ako doon babawian ng buhay. Tanggap na raw niya. Yan ang sabi naman ng dating Pangulo. Pero nung nakaraang linggo din, may mga lumutang na naman ng mga pangalan na tinatawag ng korte na co-perpetrators naman, di ba? Tinawag ng prosecution na lawyers dyan sa ICC. At itong ating mga incumbent senators, si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief under the Duterte administration, and si Senator Christopher Bongo na kasalukuyan pumapasok siya sa mga pumapasok sa Senado ngayon. Ang hindi nakikita ngayon ay si Senator Bato de la Rosa. Sabi kasi ni Senator Bongo, never naman siyang nakialam at nag-take ng order o umorder man o nag-utos man at na-involve ang kanyang pangalan dyan sa ganyang police operation, bagat let's say police operations under the office of the president, at wala siyang kinalaman dyan. Well, yung mga dating PNP chief sila General di ba? Yung anong pangalan ng mga tatlo yun kung di ako nagkakamali. May napangalanan din as tama ba? Co-perpetrators. Si Secretary Aguirre ng Department of Justice. Tawagan mo si Secretary Aguirre, Ate Josa. Ay, kaya lang may mga report tayo. Kasi mga barkada niya yung mga naandun at siguro gusto niya sumama. Kaya lang. Ba't niya gusto sumama? Hindi siya pwedeng pakalat-kalat muna ron. Baka mamay. Pero sabi naman niya, haharapin niya O talagang gusto niyang harapin. In fact, sabi ni Secretary Aguirre. Para magkaintindihan sapagkat walaan niya siyang kinalaman dito. Si former Justice Vitaliano Aguirre. Ayan. So sino po nga ba? Sa hanay ng mga kapulisan o dating mga pulis, meron dito sa listahan si General Albayalde, kung di ako nagkakamali, kasama Vicente Danao. Si General Danao. Dating who served as Davao City Police Counterintelligence Chief. Sino pa ba? Ang dating Camilo Cascolan. Yan. Late Camilo Cascolan. Oscar Albayalde, General Oscar Albayalde. Si dating NBI Director Attorney Garland kasama rin dyan Dante Geran. Gerlan. Isidro La Peña, hepe ng PDEA noong 2016 hanggang 2017. Alright, so ito naman dun sa law enforcement side. So, I think kasama na rin dito si Senator Bato de la Rosa, and then na-name na rin si Senator Bongo and dating Justice Secretary Aguirre. So, tingnan ho natin ang kakahinatnan po nitong charges na ito. Pero kagaya nung sinasabi ng iba, yan naman ay kumbaga parang scripted na. Sabi naman nung ilan hindi, manalangin tayo sapagkat alam ninyo, malaki ang utang na loob ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga OFW yung may anak dito sa Pilipinas na naiiwan nila, na noong panahon ng Duterte administration nakakatulog sila ng mahimbing sapagkat yung mga bata maski magpakalat-kalat noon sa kalye, walang gumagalaw.
walang holdupper, walang kidnapper, natigil ang laglag bala, natigil ang yung mga drug syndicate ay talaga hong nangatakot unlike ngayon malaki na naman ang pangamba sapagkat ang shabu sa lansangan, aminin ninyo siya hindi, ay 2.5 na naman. 14 minutes after 6 o'clock, dumako tayo sa mga report. 4 na impeachment complaint laban kay BP Sara na i-repair na sa House Committee on Justice. Milky Rigunan, Rich Tol, Milky. Na-refer na sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito ay iral na ang 1-year bar rule o ibig sabihin, wala nang tatanggapin na anumang impeachment complaint laban sa Vice Presidente hanggang February 23 ng susunod na taon. Matatandaan inihain ng Makabayan Coalition ang unang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Bloc. Sina Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago ang nag-endorso. Ay kalawang impeachment complaint ay sinumite na iba't ibang grupo sa panguna ng Tinding Pilipinas at i-endorso na Representatives Leila De Lima at Percy Sandanya. Sa ikalawang pagkakataon, si De Lima rin ang nag-endorso na ikatlong impeachment complaint na inihain ng religious groups at grupo ng mga abogado. Ang fourth impeachment complaint ay inihain ni Atty. Nathaniel Cabrera at inendorso na Representatives Paulo Ortega V at Bienvenido Abante. Tinaya na baka masimulan na ang hearing sa susunod na linggo ng House Committee on Justice na pinamumunuan ni Representative Jervil Luistro. Ako si Milky Rigunan, nagbulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, proseso ng batas dapat pagtiwalaan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Ayon po ito kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan Raymond. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa ating mga kababayan na magtiwala sa proseso ng batas kasunod ng confirmation hearing sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Go, dapat manatiling mahinahon at huwag mawala ng pag-asa. Naniniwala itong sa huli ang pagkakaisa at pananampalataya ay siyang magbubukas ng daan upang masilayan ang tunay na katotohanan. Nanawagan din ito na ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni dating Pangulong Duterte na tinatawag niyang si Tatay Digong. Ganon din ang lakas ng loob, kapanatagan ng isip at mabuting kalusugan sa dating Pangulo at ganon din sa kanyang legal team. Si Go kasama ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa ay kabilang sa mga pinangalanan ng Office of the Special Prosecutor ng ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Duterte sa madugong War on Drugs. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond Adpaas. Senator Bato, paramdam ka naman. Nasaan na kaya si Senator Bato ngayon? Dati isang text lang natin nagre-response siya. Baka nag-beauty rest si Senator Bato. Baka matriangulate daw pa. Ayun ba yun? Pag sumagot ng tawag at text nga naman. Kasi alam nyo naman yung teknolohiya ngayong partner mabilis pa sa alas 4. Diba? Alam nyo, akala lang natin yung ating mga Facebook matagal ko nang binabanggit ito yan ay isang madaling pamamaraan kung paano malalaman kung nasaan kayo, ano ang inyong ginagawa, ano ang inyong trabaho. Mamaya may nilike ka na post. Kala ninyo biglang tuwan-tuwa lang tayo na pero sabagay, yan naman ay doon lang sa mga may itinatago, yung mga wala naman partner na nag-i-enjoy lamang. Pero mag-iingat kayo, yun ang ating punto. Huwag niyong lahat ilalarga sa social media. Lalo na yung mga pertinenting information tungkol sa inyong pribadong pamilya. Impormasyon. Yung mga bank accounts nyo. Wag. Yung mga password. Wag. Tsaka yung kung saan kayo nakatira, saan kayo nag-aral. Yung litrato ng inyong pamilya. Lalo na pag mga minor de edad. Mga bata, di ba? Huwag ninyong gagawin yan. Sapagkat ang nakita ko sa sinasabi, ang hindi ninyo dapat daw ipinupo sa social media, unang-una, syempre,
yung inyong pamilya, yung inyong trabaho, yung inyong kinikita, 'di ba? At yung inyong mga, yun na nga, yung pamilya, mga mahal sa buhay. At saka yung inyong tirahan, yung inyong mga lugar kung saan kayo. Ngayon, pagka ikaw lumabas ng bahay, parang nasa tricycle ka pa lang Alam na Tsaka kasi may mga status mo na ano? May mga nagpo-post ATM, alam mo yung ATM, partner? Automatic to misis. Old school ka talaga. Alam mo yan? At the moment. Pero parang feel ko may bago na Anyway, flash report. Ano ba Justin? Yun ba maluma na? Hindi, para sa balita. Yan sa balita lang ba yun? Ibang alam ko pag at the moment. Diyos sa tawa ka dyan. Tapos, nagkakwentuhan yung dalawang Gen X. Tapos nasa restaurant ka. So alam na nila kung nasaan ka. At the moment, ibig sabihin, kasalukuyang nagaganap. Kasalukuyang nagaganap sa makulay at exciting na buhay ni Karen Oyong, kunyari. Tapos kumakain ako ng gulay sa restaurant. Favorite ko na restaurant. So alam nila wala ako sa bahay. Ako nag-ATM ako 2 days after So, wala nang laman. Wala na. Hindi na nila ako mahahanap kung nasaan. Winidraw na kasi ni Mrs. Oy, mag-reports na tayo. Alright, sa probinsya, partner. Ayan, unahin natin ang report ni Romy Gonzales. Higit 6.5 million pesos na halaga ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Benguet at sa Kalinga. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Higit sa 6.5 milyong piso ang halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinunog ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa 10 magkakaiwalay na plantasyon sa Benguet at Kalinga kahapon. Sa Benguet, 7 plantasyon na tinamnan ng 21,140,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 4,228,000 pesos ang nadiskubre ng pinagsanib na elemento ng PNP at PDEA sa Barangay Kaypa-Bacon at Barangay Badeo Kibungan. Samantalang sa Kalinga, 11,700 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2,340,000 pesos ang natagpuan sa 3 plantasyon sa Barangay Lukong at Barangay Putput Proper, Tinglayan, Kalinga na mga operatiba ng PNP at PDEA. Lahat ng mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga kalapit na lugar at maaaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ito si Aris 41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy. Isa namang government employee sa Siquijor, arestado sa bypass operation. Rex Cantong. Rex. Arestado ang isang empleyado ng gobyerno sa drug bypass operation ng PDEA Inayar, Siquijor Provincial Police Office kasama ng Siquijor Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit at Siquijor Municipal Police Station sa Barangay Canal, Siquijor. Ang suspect kinilala na si alias Gilbert, 37 anyos, isang assistant statistician na umano'y isang high-value individual o HBI, residente ng Barangay Poblasyon, Siquijor. Ayon sa press statement ng Pro Inayar, na konpiska kay alias Gilbert ang 2 plastic sachet ng umano'y shabu na isang motorsiklo. Maharap sa kaso ang suspect ng paglabag sa Section 5 at Section 8 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. Samantala, drug suspect sa Dagupan City arestado. Higit 13,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska. RH36 Freddy Fajardo, 38 Freddy Fajardo. Ibalita mo yan, Freddy.
Natimbog ng Dagupan City Police ang isa na namang drug suspect sa pamamagitan ng buy-bust operation. Ayon kay Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at PIDIG SOU-1 alas 12:34 ng madaling araw kanina sa Barangay Pantal sa lungsod. Isang nagkunyaring buyer at nakabili sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo ng may street drug price na 13,600 pesos kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang marked money at ang cellphone niyang gamit sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Paharduari Startita Guulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Freddy. Samantala, 19 anyos na suspect sa hit and run sa Davao City sumuko sa otoridad. Balita mula kay June Suter. June. Voluntaryong sumuko sa Talomo Police Station ng isang 19 anyos na lalaki na pinaginalaang sangkot sa hit and run ay kinamatay ng isang 32 anyos na pedestrian sa Barangay Catalonan Grande, Davao City. Naganap ang insidente bandang alas 8:35 ng umaga, Pebrero 22, 2026. Ayon sa report, ang suspect ay dumating sa impidan ng kapulisan kasamang kanyang pamilya upang sumuko. Nauna na natagpuan ng mga otoridad ang pick-up na sangkot sa aksidente na iniwan sa sitio San Miguel sa parihong barangay. Napag-alaman na may pinsala ang kanang harapang bahagi ng sasakyan. Kinilala ang driver sa alias na Oriel, 19 anyos, estudyante at residente ng Barangay Catalonan Grande. Lumabas din sa investigasyon na ang pick-up ay nakarehistro sa isang alias Ipe na residente rin sa nasabing lugar. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Talomo Police Station ang suspect habang hawak naman ng kapulisan ang sasakyan bilang bahagi ng investigasyon at paghahanda sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Samantala, Granada isinuko ng isa umanong miyembro ng NPA sa Northern Samar. RH34 Jane Galit Bantayan. Ibalita mo yan, Jane. Isang granada ang isinuko sa pulis ng sa aktibong membro ng UP People's Army. Isinuko ito sa 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Duseo, Acting First Commander. Ang nasabing NPA ay pinuntahan mismo nitong mga pulis ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Katulong dito ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Katarman Police upang hikayating na sumuko itong NPA at isuko ang granada. Matapos ang negosasyon ay nahikayat rin na sumuko ang nasabing NPA at isuko ang kanyang granada. Kinilala ito na si Ador, 50 anyos, residente sa bayan ng Katarman at ayon sa report ng PNP, isa itong miyembro ng PWAC-CTG sa ilalim ng Front Committee 2 Sub-Regional Committee Emporium sa unang distrito ng Northern Samar sa ilalim ng dating pamumuno ng isang Commander Webb. Isang explosive o mas kilala bilang lemon grenade na walang anumang marka ang isinuko na nasabing NPA. Ayon sa PNP, ito ay bahagi pa rin ng kanilang simultaneous anti-criminality law enforcement operation o tinatawag na SACLEO. Sa kasalukuyan, ito ay nasa kustodiya ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company para sa tamang disposisyon. Samantala, sa ilalim naman sa proseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at Local Social Integration Program o LSIP bilang bahagi ng kanyang pagbabalik sa lipunan itong NPA. Binigyan din ng pamahalaan ay nagbubukas ng pinto para sa pagsuko kung saan ayon sa PNP sa pamamagitan ng programa ng rehabilitasyon ay bibigyan ng pagkakataong magbagong buhay at maging produktibong miyembro ng lipunan. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane Bantayan, at dumako na tayo sa ating Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na!
Huhulaan ko ang huhulaan ko pangalan ng tatay at saka nanay ng winner natin. Sige nga. Oo. Ang kanyang nanay ay ay, mahirap. Letter J pala. Oo. Si Orly yung tatay eh. Bakit sa Orly? Pero baka Angel yung nanay. Ha? Oo, o kaya naman ay ano sa tingin mo? Jennifer. Hindi, Jennifer. Tapos may kilala ako lalaki, Jennifer pangalan. Oo. Meron. Sige, tanong natin. Si Jelly Rose. Villarante, Jelly Rose. Sino ang magandang gabi, Jelly Rose? Hello, Jelly Rose. Magandang gabi po. Hello po. Hello. Taga Caloocan City, si Caloocan, Jelly Rose. Saan sa Caloocan, Miss Jelly? Sa barangay 187. 187. Dalaga, may asawa. May partner. May buti ka pa, may partner. Sino nagbigay sa'yo ng Jelly? Sino nagpangalan sa'yo ng Jelly Rose? Yung spelling kasi ng Jelly is Jellie. Yes po, kakaiba po. Kakaiba. Ano ba yung pangalan ni Mama at saka ni Papa? Ruben po and Lorelai. Ruben at Lorelai. Ha? Oo daw. Malapit yung Jelly sa Ruben. Oo, pero ano bang inspirasyon ng yung pangalan? Jelly Rose, ang ganda naman. At kakaiba. Pagkain po. Pagkain. Jelly-ish. Jelly-ish. Okay, Pinagiging kaya ka pala. sa Jelly-ish. Tapos yung Rose. Oo. Bulaklak. Tama. Hindi po, sabi niyo. Hindi po, isda po yun. Or kulay. Ano? Jelly Rose. Ay, ako. Sige, ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas Gutom na kami. at una sa Pilipino? DCRH. Ayun. Lagi ba kayo nakikinig dyan sa Caloocan? Yes po. Thank you, Ma'am Very Jelly good. Rose. Thank you, Jelly Rose. At dahil dyan, meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Ma'am. congratulations, Jelly Rose. At sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming paalala po sa inyo kung gusto nating umasenso sa buhay. Wag nating gagawa ng masama, wag aapakan ng kapwa, bagkus gawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. Tulungan ng mga nangangailangan sa abot ng makakaya dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. At ang topic po ni Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, alamin ang benepisyo ng solo parent. Ayan po. Susunod na po yan. Bye! Balansyado. Ang oras na yan ay